sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at nagkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon, 19 ng Hulyo, 2026 ay ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon ng taon A ng ating liturhikong pagdiriwang. At ang atin pong paksa sa ngayong linggo ay tungkol sa pasensya o pagtitiyaga. Ang tao, lahat tayo na tao, nilikha po tayo na kawangis at larawan ng Diyos. Pero ang ating pagiging larawan at kawangis ng Diyos ay kulang na kulang pa rin, sapagkat kulang po ang ating pasyensya at pagtitiyaga. Kuminsan, dahil sa kahirapan ng buhay, gusto natin agad-agad mayroong mangyari. Gusto natin na kaagad na, bigay mo na. Kuminsan tayo nagtatampo sa Diyos. Kuminsan tayo ayaw ng makilahok sa iba't ibang mga gawain sa parokya, gaya ng misa at iba pa, sapagkat, sabi, kay tagal ng dinaing o kaya niluluhog o pinapalangin ng ganito, hindi pa rin dumating sa buhay. Kulang na kulang tayo sa pasensya. Pero tinatawag tayo ng Diyos
na magkaroon ng pasensya. Pakisabi sa katabi mo, magtiyaga ka. Ang taong matyaga, ang taong may pasensya, ay mayroong mapapala. Sapagkat kung hindi po natin maunawaan ang ating pagiging imahen at larawan ng Diyos, na ang Diyos sa kabila ng lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, makikita natin na ganito ba ang buhay? Bakit yung mga taong mga kurakot ay sila pang naging popular, mayaman at makapangyarihan? At kuminsan pinagtawanan lang ang batas at parang may lusot sila palagi sa mga batas. Bakit ba ang mga taong masasama? Alam natin marami ng mga drug addicts, mga kawatan, mga nanlilinlang, pero nasa kapangyarihan at popular at sinusuporta pa ng marami. Bakit kaya na ganitong pangyayari sa buhay natin? Para bang naubusan na tayo ng pasensya? Hanggang ganito lang ba ang pagtakbo ng ating bayan? Na kung saan yung mga masasama ay siya pang lalong nagiging matagumpay. Pero ito yung dapat nating tingnan, na hindi po ito kalooban ng Diyos. Kaya po, ang ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 13, verso 24 hanggang 30, na ating napakinggan na binasa, ay nagpahayag ang ating Panginoong Hesus ng isang talinghaga, at ang talinghaga ng isang tao na nagasik ng mabuting binhi, pero ang kalaban, ang kaaway, ang demonyo ay nagasik ng masamang damo. Kaya kung mayroong masamang damo sa inyong pamilya, kailangan na pagtigaan ninyo, na baguhin yung membro na inyong pamilya, sapagkat nahasikan lang ang kanyang puso ng demonyo upang siya'y magiging pasaway. Kasi may mga pasaway na asawa, naglalasing, nagsusugal, kumikiringking, at lasing, at laging nasa bisyo lagi, at wala ng kabutihang ginagawa. Kuminsan, mayroon pang asawa na marites, punong-puno ng pagkamarites. Lahat ng kapitbahay ay pinakailaman. O kaya mga anak na pasaway. Hindi na mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Doon na lang sa cellphone, nakatutok kung ano-anong mga ginagawa. At hindi na marunong magdasal, hindi na makahawak ng rosaryo, pero araw-araw hinawakan ang computer o ang cellphone kahit saan, parang dinidyos na ang mga makamundong bagay. At may mga tao na parang wala nang ginagawa, kung sa ano-ano na lang ang kanilang ginagawa sa buhay, na hindi masabing gumagawa sila para sa kabutihan ng sarili at kapwa. Kaya sa mga ganitong mga pangyayari, ang ating pagtingin, bakit gaya ganito? Pero sinasabi sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, Kapitulo 12 at versikulo 16, na ang Diyos ay nariyan upang magbigay ng katarungan, upang maiayos ang lahat. Ibig sabihin dito, kahit na may nakita tayong taong pasaway, hayaan natin sila na magkaroon ng pagkamulat mula sa kanilang puso, na mayroong Diyos na nag-aantay sa kanila na sila'y magbabago.
kailangan ang pagbabago upang tayo'y maging imahen ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Kailangang magbago sapagkat yung iba, alam yung palamunin, tamad-tamad. Yung iba naman, masigasig nga, mandaming ginagawa. Mayroon namang pasaway at bisyo at laging nagmumura, laging nagagalit. Kaya kailangang magbabago. Kailangan ang lahat ng magkaroon ng tunay na landas na maging imahen ng Diyos. At ang kailangan natin ay tayo'y magbukas ng ating sarili sa Espiritu ng Diyos. Kaya sa ating punang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 26, na ang Espiritu ay siyang tumutulong sa ating mga kahinaan. Kaya kung tayo may hina, nariyan pa rin ang Diyos na tumutulong sa atin. Dahil ayon pa sa ating Salmo 86, ang Diyos ay nakabuti at siya'y mapagpatawad. Kailangan natin ang pusong bukas, ang pag-iisip ng bukas, ang kabukasan ng sarili upang hayaan natin ang Diyos na siyang aantig ng ating mga puso, upang hayaan natin ang Diyos nang siyang magbigay sa atin ng lakas na magbago tayo, magkaroon tayo ng panibagong buhay, ng ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos, tumatalima tayo sa kautusan ng Diyos, tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos, lagi tayong para sa Diyos at hindi niya para sa mundo. Yung mga tao na gustong magbago at para sa Diyos at hindi para sa mundo, pumalakpak nga ng malakas na tayo ay para sa Diyos at tayo'y magbago. Kung lahat tayo'y magbago, magsimula ang tunay na pagbago sa sarili. Huwag nating hayaan na mag-antay na magbago yung mga senador, yung mga kongresista, yung mga kapitalista, yung mga taong napaka-popular, yung mga taong makapangyarihan. Hindi sila magbabago kung tayo'y mag-antay sa kanila. Bawat ang tunay na pagbabago ay magsimula sa ating sarili. Kung lahat tayo ay nagbabago, matauhan itong mga senador, matauhan itong mga kongresista, matauhan itong mga mayayaman, matauhan itong mga matanyag na tao, matauhan itong mga pangyarihan na tao na magbago na rin. Dahil sila na lang ang naiwan na gumagawa ng mga bagay na pasaway. Dahil lahat ng tao ay nagbabago na. Kaya tayo'y magsimba, hindi lang magsimba na kung saan atin pong ilagay sa ating puso ang ating pagtanggap sa salita ng Diyos, na nanawagan ng Panginoong Diyos na tayo'y magbabago sapagkat ang Diyos ay puno ng pasensya para sa atin. Huwag nating hayaan na yung pasensya ng Diyos ay mapatid na. Ngayon na ay magbago tayo. Sa salita ng ating Panginoon, ang pasensya ay sablanot. Pero dahil ang ating Ebanghelyo nakasulat sa Koinokon na Griego at ang ating pagbasa sa Koinokon na Griego, ang pasensya ay ipomeni, nasa Latin, pasensya. At doon ang ating salita na pasensya nakukuha at tayo ay kailangan nga ng tunay na pagkinig sa salita ng Diyos, pagsunod at pagsabuhay sa kahulugan ng salita ng Diyos. At ito'y kailangan ng tunay na pagbabago ng ating puso, tunay na pagbabago ng ating pag-isip, tunay na pagbabago ng ating konsensya, tunay na pagbabago ng ating sarili, sapagkat kung hindi tayo nagbabago, hindi po tayo makadiyos. Hinayaan natin na tayo yung mga damo. At alam nyo ba anong nangyari sa damo? Hindi lang po yung damo na kinakain ng mga drugista. Damo, ang ibig sabihin dito, yung mga gumagawa ng mga pasaway na bagay sapagkat hinayaan nila ang kaaway, ang demonyo na siyang magtatanod sa kanila, na silang magabay sa kanila. Kaya sila'y
mga tao na maraming bisyo, mga tsismoso-tsismosa, mga nakikialam sa buhay ng may buhay, mga taong pasaway, mga taong kung minsan nagmumura lagi, automatic na magmumura. Yun yung mga nademonyo. At dahil mga demonyo sila, wala silang ibang titingnan ang lang pansarili ng bagay. Kaya tingnan ninyo, kung yung tao na yun ay laging nakatutok sa cellphone, na demonyo na po yan. Kung kayo yun, magbago ka na. Itabi mo na ang cellphone, gagawa ka muna ng mabuti kung anong mabuti na dapat mong gawin. At magdasal ka. At kung ikaw ay, kung ano ang ginagawa mo sa buhay na automatic kang nagpasaway, o kumukiringking, o drugista, o ikaw ay lamang sa kapwa-tao, iwaksi mo na ang lahat ng kasamaan. Wala pong mangyayari sa iyo. Mapunta po kayo, at sabi dito, susunugin ang lahat ng mga damo dahil kayo'y inaalihan na ng kaaway. Ang kaaway ng Diyos ay ang demonyo. Babalik tayo sa Diyos. Sa salita ng ating Panginoon, Teshuvah o metanya sa Griego o dili kaya penitensya sa Latin, magbabago. Ito ang ating kailangan. Ito ang panawagan ng ating simbahan. Ito rin ang panawagan ng Diyos sa atin ngayong linggo. Ang Diyos na may pasensya sa atin ay tumatawag na magbago tayo sapagkat minamahal tayo sa kabila ng ating kahinaan. Pero dapat magbago ng tunay. Amen? Purihin natin ang Diyos.